buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Giants and Grasshoppers. Second Corinthians 5:7, "For we walk by faith, not by sight." Ang mga anak ng Panginoon, tunay ginagamit natin ang ating mata for practical use, pero may mga panahon na ang ginagamit natin ay pananalig, hindi lang yung nakikita ng ating physical eyes. Ang ating pag-aaral ngayon, giants and grasshoppers. Mga malalaki at mga maliliit na nilalang, ano ang kinalaman nila sa isa't isa. Salamat Panginoon dahil kami po ay pinagtipon-tipon ninyo upang muli sa inyo ay sumamba, magpasalamat, magdala na aming mga handog at humingi ng pagpapala sa inyo. Yan ang hinihiling namin Panginoon ngayon, kaliwanagan, katuruan na magpapatibay ng aming pananalig, magpapatibay ng aming loob at magbibigay sa amin ng lakas. Teach us, lead us, take us by the hand, and may your enlightenment be our blessing today. We seek you in the name of your Son, Jesus our Lord, our Savior and friend. Amen. Ang mga Israelites were about to take the land that was promised to them by the Lord, but there were challenges. Alam niyo naman yung ibinigay sa kanila na mga lupa ay may mga tao at kinailangan nila na ang lupain ay mapapanalo nila para maging kanila. At ito ang sitwasyon ng mga Israel sa kwentong ating babasahin. Nagpadala sila ng mga espiya doon sa mga lupain na dapat nilang mapuntahan at nag-report ang mga espiya na ito tungkol sa lupain, worth ba ito na ipaglaban, ano ang nandun, ano ang mga advantages at disadvantages. Numbers 13:21-24. The 12 men left to explore Canaan. In Hebron, they saw the 3 Anakim clans. When they got to Bunch Valley, they cut off a branch with such a huge bunch of grapes that it took 2 men to carry it on a pole. Along with the grapes, they also took back pomegranates and figs. Para sa mga Israelites, sa mga taong nakatira sa desyerto, napakalaking isopin ang pagkain. Ang halaga talaga ng lupa ay nalalaman sa gaano kalaki ba ang tumutubo dito mga halaman, gaano kalalaki ang bunga, meron ba talagang mapapala dito, meron bang makakain. At ito nga mga 12 mga lalaking ipinadala nila para magmanman, nakarating sa lugar na ang lalaki ng mga tao. Ang tawag sa kanila were children of giants. Siguro yung mga NBA, PBA stars ngayon, gano'ng kalalaki, o higit pa. Hindi naman kailangan maging superhuman sila dahil yung mga tao nga na yan, malalaki ngayon eh. No? So meron naman talagang ganon. At malalaki ang mga taong ito, at sila ay pumitas ng mga tangkay-tangkay ng ubas na para madala ay isinakay sa isang pingkaw at 2 tao ang nagbuhat. Ganon kalaki yung mga bunch ng grapes. Sasayad sa lupa kung hindi nila nilagyan ng tukod at 2 tao ang nagbuhat. So malalaki talaga yung bunga ng mga halaman sa lugar na ito at di kataka-taka that they can support life ng mga taong malalaki rin. So, nag-uwi sila nito kasama ang iba pang mga bungang kahoy. In other words, they took home great prizes. Not only for their spying mission, but for the entire battle and then the war that they would wage. Parang the land was worth it. Bagay, karapat-dapat na ipaglaban dahil malaki ang gantimpala kung ito ay makakamtan. Numbers 13:25-29. After exploring the land of Canaan 40 days, the 12 men returned to Kadesh and told Moses, Aaron, and the people what they had seen. They showed them the fruit and said, "Look at this fruit. The land we explored is rich with milk and honey.
But the people who live there are strong, and their cities are large and walled. We even saw the 3 Anakim clans. Besides that, the Amalekites live in the southern desert. The Hittites, Jebusites, and Amorites are in the hill country. And the Canaanites live along the Mediterranean Sea and the Jordan River. In other words, the price was great, but the price for conquering the land was formidable. It was scary. Malaki ang premyo, pero malaki rin ang taya. Malaki ang risk dahil yung mga tao gigantic, ang kanilang physical size, their cities were strong, obviously they were very well nourished. So isang sibilisasyon ito na lumampas na sa stage of hunger and survival. Nakakreate sila ng kanilang kabihasnan na maritiwasa, mayaman at handa nilang ipagtanggol. Numbers 13:30. Caleb calmed down the crowd and said, "Let's go and take the land. I know we can do it." So the good news, mayaman ang lupa, malalaki ang bunga ng mga halaman, but the bad news, ganun din kalalaki ang tao. At malalakas sila, nakakatakot. Kaya itong si Caleb, ang nagpalakas ng loob ng kanilang sambayanan, he was full of courage. And because of him, there was calm that he wanted to inspire among the people in a very positive spirit. So niya, I know we can. Very strong and very powerful words. Dapat nating gunitain na ang Israel nung lugar na sa oras na ito ay hindi united nation. Sila ay kanya-kanyang tribo, may kanya-kanyang ideya, may kanya-kanyang mga strong emotions and feelings. Hindi sila madaling pagiging isa. Pero madali silang takutin, madali silang panghinaan ng loob, madali silang mag-alsa, mag-aklas, at magkani-kanya. Paano sila magwawagi sa digma kung magkakaroon sila ng pagkakanya-kanya? Kaya sinabi ni Caleb, alam kong kaya natin ito at dapat payapain natin ating loob na magkaisa tayo. Numbers 13:31-32. But the other men replied, "Those people are much strong for us. They're much too strong." Then they started spreading rumors and saying, "We won't be able to grow anything in that soil. And the people are like giants. They were so big that we felt as small as grasshoppers." Kaya nga, giants and grasshoppers. Matapos sila na buong saya at siglang nagsabing ang lalaki ng bunga ng mga ubas, heto ang mga bunga ng pomegranates, heto ang bunga ng figs, ang yaman ng lupa, flowing with milk and honey. Nung maalala nila kung gaano kalalaki yung mga tao, gaano katitibay yung mga muog ng lugar na ito, pinanghinaan sila ng loob. At ngayon, gusto nilang panghinain na rin ang loob ng kanilang mga kababayan para hindi sila masuong sa makikipaglaban. Hindi lang ganon na nanghina ang kanilang loob, hindi lang sila nagsabi ng totoong, yes, malalaki yung mga tao doon, nagdagdag pa sila ng mga kasinungalingan, at sinabi nila, ang totoo nun, wala naman tutubo sa lupa nila, wala tayong mapapala sa agriculture dyan. Samantalang dala-dala nila yung ebidensya na pwedeng-pwede at maganda ang bunga. In other words, they were now contradicting their own testimonies because they were overcome with fear. At gumamit pa sila ng metaphor, para silang mga higante at tayo mga tipaklong. In other words, kayang-kayang tapakan, kayang-kayang durugin. The scared men fed and intensified their own fears. They were not contented with wallowing on their own misery and feeling sorry for themselves. Dinagdagan pa nila ng mga kasinungalingan at exaggeration para lalo silang ma-depress. The scared men lied to weaken their own resolve and that of their countrymen. They minimized the prize and maximized the price. Pinaliit nila yung gantimpala at pinalaki nila yung hirap para ma-justify na wag na lang ipaglaban. They negated the prize. And of course, nag-sour grapes sila. Wala namang kwenta, baliwala, wag na lang. The scared men enlarged the challenge
and minimize their size and strength. Dali natin sa ating buhay ngayon ang kwento. Hindi na naman tayo nakikipaglaban ngayon para mangagaw ng lupa ng may lupa o para angkinin ang lupain na may tao. Pero tulad nila, meron din tayong promised land. May mga promises sa atin ng Diyos. The way we were created is a promise of what we could become. Pag na-create ka na magaling sa musika, promise yun na magiging magaling kang musician. Magaling ka sa math, promise yun na magiging magaling kang kung ano man. Mahusay ka sa ganito at sa ganon, promise yun. Lahat tayo may promise din sa atin ng Diyos. Meron ding land flowing with milk and honey, which is probably not a physical place, but maybe a profession, maybe a vocation, a calling, na talagang pagka yun ay nagampanan mo't nagawa, magbubunga ng mabuti sa iyong buhay. Mga bungang di karaniwan, kundi bungang malalaki, bungang magaganda, na sapat na hindi ka lang busugin, palalakihin ka pa sa sobrang nutrition, magiging tulad ka ng mga sinasabi nila mga higante. Siyempre, kung konti lang kinakain mo, maliliit ang kinakain mo, maliit ka lang. Kaya marami mga kabataan ngayon nalalaki kasi ang lalakas kumain. Hindi katulad nung araw, no? Mga tao laging laki kanin, liit ulam. Laging tinitipid. Ngayon talagang protein, sinusukat-sukat pa yung mga kakainin, naglalakihan tuloy. Tapos hindi naman sila nabuburit ka, iigib ng tubig. So, lumalaki. Pagka talaga well-nourished ka, lalaki ka. Sila well-nourished yung mga tao doon sa lugar na yon, na dapat ting isipin ng mga Israelites, dapat well-nourished din tayo. So kung ano ang equivalent dito sa ating buhay ngayon, ay yun ang mahalaga. Ano ang promised land ng buhay nyo? Laging mayroong great prize, pero meron ding great price to pay. Meron ding battle, merong challenge. Dapat ding lakasan ng loob, tapangan, para mapasayo ang ipinramis sa'yo ng Diyos. Ascribing great size to the challenge empowers it. Pag sinabi mo, ang hirap namang makatapos mag-aral, ang hirap umasenso sa trabaho, mahirap mag-aral pa ng Ingles o ng computer, mahirap na mag-adjust pa, mahirap na lumipat pa sa ibang lugar. Pag pinalaki mo sa isip mo yung hirap, patungo sa iyong pangarap o patungo sa pangako sa iyo ng Diyos, lalong lumalaki yon at lalo kang liliit. So ascribing great size to the challenge, this empowers you. Ano yung challenge? Para ka umasenso. O dapat mag-aral ka ng ganito para ma-promote ka. Ay, mahirap na mag-aral, matraffic, wala ng oras ko, wala akong pera. Pag pinalaki mo ng pinalaki yung hirap na yon, lalaki siya, ikaw ang liliit. Kaya agad-agad dapat makita natin ang application ng kwento sa ating buhay. Hindi na sila ang pinag-uusapan natin, tayo na. But we apply the same principle. Size is a matter of perspective. Kung naliliitan ka sa langgam, tanungin mo yung atom kung maliit o malaki yung langgam at malalakihan siya. Kung nalalakihan ka sa kalabaw, tanungin mo yung elepante kung malaki yung kalabaw. Kung nalalakihan ka sa Earth, tanungin mo yung Jupiter kung malaki yung Earth. Perspective lang yan eh. Kaya kung merong ino-consider mo na challenge, na ang laki, maliit lang kasi pagtingin mo sa sarili mo. Walang maliit, walang malaki sa Diyos. Kasi ang Diyos is present at every level. God is present at cellular level, so kaya niya maging ganong size. God is present at astronomical level. Size ng Jupiter. God could be present at the tiny molecular cells in living things. Kaya na-design pa niya hanggang kamunti-munti ang mga mitochondria at mga kung ano-anong maliliit na mga bagay sa kaloob-looban ng mga bagay na makikita mo lang kung may electron microscope ka. At higit pa sa electron microscope, marami ka pang makikita na maliliit na bagay na may isang buong mundong umiikot doon. Subukan ninyo na kumuha ng kaprasong dahon, hatiin nyo sa gitna ng blade at silipin nyo sa microscope, may isang daigdig na umaandar sa loob nun. At sa mga mumunting daigdig doon, meron pang makikita ka basta meron kang lenses to enlarge it
for your eyes. Because your eyes are too big to see it. Kailangan mong papaliit. Meanwhile, your eyes are too small to see the stars. Kailangan mo ng telescope para yung maliit mong mata, malaki ang marating. So a microscope, a telescope, make things small or big. Walang big, walang small. Meron lang attitude na small. At may attitude din na big. Lahat ng sizes are honorable to God because God created all the sizes and God is present at all levels of sizes. Katulad din sa sound, God could hear the faintest sound, even hear your thoughts, and God could hear the thunder. Kahit gaano anong level ng sound, naiintindihan, nadidinig. Kaya, anong tingin mo sa sarili mo? Yun lang ang magpapaliit o magpapalaki. You are diminished by what you inflate. Pag pinapalaki mo yung challenge, liliit ka. At maraming tao, naniwala ng maliit sila, nag-behave na maliit sila, kinontento ang sarili sa maliit na bahagi sa mundo, maliit na parte ng buhay, maliit na bunga, maliit na hangin, maliit na mundo, kasi maliit ang utak. Only God makes you big when you make Him big. All others, pag minalaki mo sila, papaliitin ka. Kaya kakaiba ang Diyos eh. Yung iba, pag binigyan mo sila ng malaking halaga, pinalaki mo sila, mamaliitin ka na. Kahit nga kumisa sa romance, ganun eh. Pag nahalatang gustong-gusto mo siya, ikaw na lang yung hahabol-habol, lumiit na siya. Lumiit ka na sa tingin niya. Pero ang Diyos, pag pinapalaki mo siya sa iyong paningin, lalo kanyang pinapalaki rin. Hindi kanya iniiwan. That's why it is important to ascribe greatness to God, because when you ascribe greatness to God, He also makes you partake of that greatness. Basta alam mo lang na yung greatness ay galing sa Diyos, hindi sa iyo, then you can enjoy it. Always cognizant of God's presence in your life. So Caleb's positive spirit was very important. Sabi niya, I know. He knew God. He knew God's promises. He knew their destiny as a people. Do you know God's promises to you? Do you know who you are as God created you? And do you know your destiny waiting to be claimed when you become true to yourself? And when you rely on God and not make your problems seem like giants. Hosea 4:6, my people are destroyed for lack of knowledge. Knowledge of God, knowledge of themselves, knowledge of God's plan for them. Yung mga taong nakontento na lang na laging kawawa sila, lagi silang minemenos, laging kapos, laging hirap, laging api. Sabi sa Jeremiah 29:11, for I know the plans I have for you. And let's claim it, because it's meant for all of God's people. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. So when you know yourself and you know God's plans for you, lalakas ang loob mo. Liliit sa tingin mo ang malalaking suliranin at mga balakid kasi mas malaki doon yung promise ng God, mas malaki doon yung pagkakakilala mo sa Diyos at sa iyong sarili. Sabi ni Caleb, I know, at sabi niya, we. So to succeed, it is important to be united with people of the same knowledge, of the same faith, of the same convictions. Kasama yan sa tagumpay that you surround yourselves with people who know what you know, who believe in your beliefs, who share your convictions, because they will energize you. Paano lalaki ang iyong pananaw kung ang lagi mong kausap yung nagpapaliit ng utak mo? Paano lalaki ang mga pangarap mo kung lagi mong kausap yung super kontento na sila sa maliit na mundo? Paano ka magtatagumpay kung pinipigil ka lagi ng mga kausap mo? Pinanghihina ang iyong loob. Binibigyan ka ng takot. Sabi sa Amos 3:3, do two walk together unless they have agreed to do so?
So gusto ninyo to claim your promised land? You want God's will for you happen according to how you were gifted? Surround yourself with people who will encourage you, who agree with you and you agree with. Kuminsan, wala ka nang magawa kasi may mga kontrabidang asawa mo pa nga, nanay mo, kapatid mo. Mag-supplement ka na lang ng mga ibang tao sa mundo mo na magpapalakas ang loob mo kasi merong hindi mo na maiwag-wag nandyan na eh. Pero kailangan magkaroon ka ng mga nakaka-encourage. Ang kakausapin mo yung nakakapagpalaki ng utak, hindi nakakapagpaliit. Yung nakakapag-inspire ng bigger ambitions, hindi yung tinuturoan kang matakot mangarap at matakot na humakbang. Dahil walang mangyayari sa iyo doon. 1 Thessalonians 5:11, therefore, encourage one another and build each other up. You be an encourager to people around you, and you surround yourself with encouragers. Huwag kang nagpapapakinig sa sumisira ng loob mo. Pag nakakahalata ka na laging lumiliit ang utak mo, lumiliit ang pangarap, humihina ang loob, bumababa ang standard, pag itong kausap mo, minimize contact with them. Iron sharpens iron. Kung matalim ang iyong kapingkian, matalim ang iyong, kumbaga, kalaro mo sa iyong pagkikipag-espadahan, tatalim ka rin. Pero kung yan ay mapurol, pupurol ka rin. After careful consideration of people's intentions, avoid those that only discourage you. Be with those that encourage you, that make you dream. But keep your feet on the ground. Na tinutulungan ka rin na maging realistic, maging practical, maging skilled. Hindi lang lumulutang sa area ang utak mo, wala naman palang pinangahawakan. At sabi ni Caleb, we can. Mahirap yung we can. Mahirap yan. Huwag mo nang gawin yan. Baka hindi ka mapala rin dyan. Baka malugi ka. Baka ka mapagod. Maraming ganon. Baka ka malugi. Paano kung tumubo ako? Baka ka mabigo. Kung nagtagumpay ako. Bakit ako sa'yo makikinig? Yung sinasabi mong baka is 50%. Yes, 50% I might fail. Paano kung 50% that I will succeed? Pag sa'yo ko nang sa'yo nakinig, walang mangyayari sa buhay ko. Mark 9:23, if you can, said Jesus, everything is possible for one who believes. Kaya sabi ni Caleb, I know we can because he knew God and he knew God's plan and he knew God's word. And you know God's plan for you. You know God's word. Hindi ka nilikha ng Diyos para kagawing failure. Hindi ka nilikha ng Diyos para itakda ka laging dukha, laging kapos, laging kulang. No. Maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Pero do we claim it? Do we behave like it? Kung malaki ang Diyos, malaki din dapat ang iyong mga hakbang, malaki yung mga pangarap. Nadadapa ka, pero tayo uli. Kaya naman hindi ka nadapa kasi dati ka nang nakahiga. Wala kang ginagawang effort. Sabi ni Jesus, kung kaya ko, bakit ako pinag-uusapan dito? Kung naniniwala ka, magiging totoo yan. Sabi kasi sa kanya naman may sakit, if you can make us well. Sabi niya, anong if I can? The point is, do you believe? Of course, I can always do that. It's all the time that I can. So it's a given. It's not a story. The story is, do you believe? And if you believe, you will act accordingly. You will move accordingly. And you will be strengthened by that faith and that knowledge of who God is and God wants to do with your life. God can, therefore you can. At ngayon lang dapat iniisip na natin, ano ba yung pinag-uusapan nating promised land? Ano ba yung pinag-uusapan nating plan of God for me? Kung ano man yon, kanya-kanya tayo doon. Dapat kayong nakakaalam nun. Pero laging may sisira ng inyong loob. Laging merong magpapahina ng inyong loob. Palalakihin yung problema, pahihirapin yung proseso, hanggang ikaw man, sumuko na rin. Your size and strength is defined by your knowledge. So grow in knowledge. It is increased by your faith in God and in yourself.
So develop faith. And you develop it by practicing, by believing, and then putting your life on the line of your belief. At makikita mo kung paano kumikilos ang Diyos, doon mo mapapatunayan na yes, He delivers, lumalaki ang kakayanan mong maniwala, lumalaki tuloy ang kakayanan mong mapangyari ang iyong pinaniniwalaan, cycle yan. Your size and your strength is diminished by your lack of vision. Tama na to, ganyan lang talaga yan, wala akong magagawa. Yan ang mga salita ng mga taong hindi kilala ang Diyos, walang pananalig sa Diyos, kaya wala rin pananalig sa sarili na nilikha ng Diyos. Anong sabi sa Bible? You created me wonderfully. I know that. You created me. My unformed body you have seen before I was born. You have ordained for me all the days of my life. So the Lord has a great plan for you, and you will know that the general shape of that plan by looking at how He created you. Kaya mahalaga rin na meron kang healthy self-acceptance. Hindi mo laging dinedenayang yung sarili kasi nilikha ka ng Diyos. Hindi ka isang sumpa, you are a blessing. You were not cursed, you were blessed when God created you. Pero wala kang magagawang dakila kung unang-una, ikaw na ang tatanggi sa sarili mo, maliliitin mong sarili mo at ang papalakihin mo yung katangian ng iba na hinahangaan mo, kinakaingitan o hinahangad. Dapat look into yourself because God created you and God does not make mistakes. And what is your strength? Being you is your strength. Being someone else, being a copycat is a weakness. Nakakalungkot lang na madalas ang laging itinuturo ng religion is God and the church will change you. Yes, may changes na nangyayari. Pero kasama rin dapat yung fact that because God created you, God accepts the basic you. And because God accepts the basic you, the church should accept the basic you and not always want to change you. Bakit laging kailangang change? Wala bang ginawang tama ang Diyos? Kailangan talaga nating i-change lahat yan? The change is from better to best, from good to better. But you've got to begin with accepting yourself and others. And then continue to improve, grow from glory to glory. But you cannot be great when at the beginning you reject yourself. And when you reject your very nature, when you reject the very nature, the natural talent, the natural strengths of another person, you will not help that person grow. Kaya dapat nakikita natin yan. You must not be diminished by your lack of vision and by your fears. Pinakamadalas sinuturo ni Jesus, do not fear. What are your fears? Failure? Kung meron kang 10 failures bago magkaroon ng isang success, it's worth it. Kung talaga po worth ang 10 failures sa isang success? Yes. Kaya simulan mo na mag-fail. Para makarami ka na, maubos na yung 10. Ang matira na, success. Pag lagi kang tagot mag-fail, walang mangyayari sa buhay mo. Kasi lahat nagfe-fail muna. Lahat kinakapos, lahat kinukulang. At huwag nyo rin takutin ang inyong mga mahal sa buhay na mag-fail. Anak, baka bumagsak ka dyan. Anak, baka ka hindi matanggap. Pagka hindi natanggap, well, ngayon, alam mo na kung ba't hindi ka natanggap. So kung gusto mo talaga matanggap sa ganyan, kaya mo nang improve ang performance mo better next time. So na-eliminate mo yung mga weaknesses. Bawat failure is a step towards your success. And sometimes, 99 failures bago mag-succeed. But still worth it. What is not worth it is to be afraid of failure and therefore not try. Therefore, play it too safe. Huwag yung pagtatawanan ng isang tao nagfe-fail. Kasi kung tama ang gagawin niya sa kanyang failure, its failure makes him wiser. Makes her better. Therefore, yung tao nagfe-fail is on the way to success. Yung hindi pa nga nagfe-fail, hindi pa niya alam eh. Kaya hindi ko man nagkamali na ang tao o maraming mali, you will take it negatively against the person. Kasi kung marunong siyang gumamit ng mga pagkakamali niya, mas mabuti siya at matalino kaysa taong hindi pa nagkakamali. Buti nga yung nagkamali na, wala kayo nung nagkamali siya, hindi kayo nadamay. Ngayon, ang taong dumating sa inyo, marunong na. Kasi wala pang kamali-mali, ngayon pa kayo nagkasama sa buhay, pag nagkamali siya, madadamay ka pa.
Maganda ng credential yung maraming mali. Ilagay mo sa biodata mo lahat ng mali mo. Sabi ngayon ng employer, bakit nakalagay lahat ng mali mo? Kasi ibig sabihin po niyan, hindi ko na yan magiging mali uli. Yung nasa biodata, wala pang naging mali, magkakamali pa yan. So, mas sure na kayo sa akin. Dapat lang alam mo kung anong gagawin mo sa mali na i-improvein mo. Hindi mo na ulitin, or you'll be better. Then you are a better person. Yung marami na naging mali, pero marunong matuto sa pagkakamali. So do not be afraid. And rely on God. In your best intention, founded on your best effort, there can be no continuing failure. Zechariah 4:6, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord Almighty. So ano ang inyong promised land? Ano yung mga giants na nakahambalang na kailangang malampasan? Do not make giants of your challenges. And do not make a grasshopper of yourself. Because God is bigger than all giants that scare us. Ama namin, turuan nyo kami. Simpleng kwento, simpleng mensahe. Meron kayong promise sa amin. Binigyan nyo kami ng mga likas na mga karunungan at kalakasan para matupad ang promise. Ano yung mga tumatakot, pumipigil sa amin to become conquerors, to become victors, and to be great because you make us great, because you are a great God. Turuan nyo kami, Panginoon, na makalaya sa pag-iisip ng maliit para sa aming mga sarili at para sa mga mahal namin sa buhay. Turuan mo kaming huwag matakot magkamali. Basta handa kaming matuto mula sa mga pagkakamali. Turuan nyo kami, Panginoon, to be conquerors. Not to be afraid, but to claim our destiny, the plans you have for each one of us. Pagbulay-bulayan natin, mga kapatid, ang kahulugan nito sa ating mga buhay, mga career, and immediate projects at hand. Lord, while your people are silent before you, you please finish the message for everybody. Kayo magbigay sa amin ng practical applications so that we will go home enriched, empowered by your truth, that we are not grasshoppers and the challenges are not giants. You are the giant, and because of you, we too could be giants. Let's spend some time in meditation. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Giants and Grasshoppers. Kung aking marinig, banayad mong tinig, paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon man ang kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos.
puso ko'y tiyak, ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. Bawat yugto sa aking buhay, laging laan iyong gabay. Sa piling mo may tagumpay. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyong kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos, aking Diyos, aking Diyos. Bakit ang mga Pilipino mahilig magsama ng iba kahit sila lang naman ang iniimbita? Sobra kasi tayo mapagmahal, hindi natin kayang tiisin na mag-enjoy na masarap na pagkain o kaya ay masayang event na hindi natin isinasama yung mga mahal natin sa buhay. Kaya tuloy kahit tayo lang ang imbitado, pag meron pa tayong nakitang mga kilala natin, kaibigan nasa daan, niyayaya pa natin. Hindi kasi kaya ng loob natin na may puwera. Dapat lahat kasali. Kaya kung ako ba nagdadala ng bisita dun sa pupuntahan ko, okay din naman sa akin na yung aking bisita may dala ding iba. It is an unwritten social contract na wala tayong ipupwera dahil tayo yung mapagmahal.
Hallelujah!
Jesus lamang ang tunay, Jesus lamang mabuhay. Ikaw ang aming nakikita sa kanilang mukha. Kaya ang mabuting balita binabahagi sa mga dukha. Ngunit paano nilang masisilayan ang habag at pag-ibig mo kung hindi mapatutunayan sa aming patotoo? Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan natin na nagmumula sa'yo. Kung ang tao at ang lipunan ay laging makasarili, sa'yo ang bagong panuntunan, ang maglingkod at magsilbi. Ang aming pananampalataya patuloy mong palaguin, at sa iyong dakilang biyaya di ka namin bibiguin. Kaya kung paano mo kami kinalingan, kung paano mo kami minahal, sa aming buhay nawa ay magbunga ng pagtitiyaga at pagpapagal sa aming kilos, salita at damdamin. Maranasan nilang totoo ang kabutihang natutunan namin na nagmumula sa'yo. Ang kabutihang natutunan namin
Mga gawa niyo sa aming buhay, tuwina'y naaalala. Kayo'y laging tapat na tunay, puno ng pagpapala. Salamat sala'y pinatawad, nilinis niyo, Diyos. Pakinggan niyo't aming ilalahad, awit sa inyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Bawat hakbang ay mayroong awit, bawat pintig ng puso, mga himig na makalangit, sa damdamin bugso. Lumipas man ang aking buhay, awit di matapos, sa langit man ay iaalay. Pakinggan niyo, Jesus. O kay sarap mabuhay, sa piling niyo, Jesus. Bawat landas may kulay, kasiyahay lubos, ang tanging ninanais ay magpuri sa inyo, lalo lang tumatamis sa piling niyo, Jesus. Lalo lang tumatamis sa piling
Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!